Wala naman tayong assignment, no? Sino si Junior? Pangalan nyo sa, ano, sa attendance? Si Junior? Wala yata ang Junior dito. Yung pangalan nyo pala, ma'am, sa attendance. So, paki-chat lang. Ituloy ko lang yung, ano, 20. Saan ba yun? So, dito pala tayo nag-end kahapon sa in the plain style, certain particles are often omitted if the meaning of the sentence is evident from the context. No? Pag yung sentence is naka-plain form, so tatanggalin yung mga particles. No? So, kaya lang, so 4 lang yung pwede mong tanggalin. No? Yung o, upo at saka nangga. Isa example pa dun sa no? So, hasta Manila Manila pupunta ka ba bukas sa Manila? Ito, naka-print po yung tanong, no? Kahit yan na lang. So, hasta Manila o pupunta. Iya. So, ikanay. No. Hindi ako pupunta. No? Tanong din. So, si Raymar yun. Yung si Leonard, pakipasa lang yung na pangalan. Isang example pa dun sa Yasawa. So, for example, no? So, konoringo, konoriyori wa, so, oishi desu ne. Ang sarap naman ng ulam na ito. No? So, oishi, so plain form niya, so tatanggalin yung des. No? Pag naka-plain form na siya, so yung wa, kahit hindi mo nang panggitin, nakaganyan na lang siya. Konoriyori, oishi ne. No? Nakaganyan lang yun. Ayun, tanong lang. Si Yoki. Ano ba yun? Bago? Patapos na eh. Okay lang na, no? Patapos na. Bago. So, tala tayo din sa saga naman ka ng
So, kunoy ni. So, pasokon ga. So, arimasu na. So, mayroon pong computer sa ibabaw ng table. Ito, pag gawin mo siyang plain form, yung arimasu. So, kahit hindi mo na magitin yung ga, okay lang. No? So, kunoy ni, pasokon ari. So, kunoy ni, pasokon ari. No? Pero yung ibang particles, bawal tanggalin. Anang, hindi, ni, kara, madito, etc. So, are not omitted because the meaning of the sentence may not be clear without them. Bawal tanggalin, no? Yung ibang particles. So, bakit bawal? Ano yung tinutukoy niya dito na hindi klaro? Yung sentence mo. Sampulan natin na isa. Kahit ito lang, yun din. Kaya na, no? Shokodode. So, tabimasu, no? Kakain ako sa kantin. Gamit lang dito, no? So, place of action. Ito, kahit naka-ganyan siya. So, kahit naka-plain style yung, yung verb. So, bawal mong tanggalin yung de. So, andun pa rin yung de. No? So, bakit bawal? Para ganito lang. Sa, kaya na example lang. Rami tabiru. Shokodode tabiru. So, kakain ka ba sa kantin? No? So, ito, kahit wala to, no? Yung rami tabiru lang. So, ganun pa rin yung meaning. Kakain ka ba ng ramen? Ito pag nakatabiro lang, walang walang hindi. So, maging ganito na yung meaning niya. Shokodo tabiru. Kakain ka ba ng kantin? Kung tatanggalin mo hindi. So, maging ganito yung meaning niya. Kakain ka ba ng kantin niya? Noun tabiru. Kakain ka ba ng ramen? So, noun tabiru. So, kakain ka ba ng kantin? So, hindi siya pwede, no? Tatanggal yung hindi. Kasi wala namang kantin na kakainin. Andun pa rin. No? So, ganun din yung ganun din yung ibang particle. No? So, bawal mong tanggalin. Yun. So, meron ng mga recording dito. Ano na lang, review. I-review na lang yung class video recording. Okay. So, wala namang tanong din sa isa part na to. So, dito tayo sa yung bang. Yung nakaganito yung pattern, no? So, verb T form, imas, at saka verb T form, imasen. Sa plain form niya, hindi naman, so inay, no? Pag babasahin mo siya, nakaganyan lang. No? Pero pag isusulat mo siya, so ganito. Ito lang yung basa niyo, no? Yung rule lang, 9. Huwag mong banggit yung I kasi yung I na yan, so sa sulat lang. No? So in the plain style, I of verb T form iri is also often dropped. No? So for example, no? Dun sa polite mo na,
So ima. So Nihongo benki shitemasu ka? So nag-aaral? Nag-aaral ka ba ng Nihongo? So ngayon? Hai benki shitemasu na? So po nag-aaral po. Pag hindi, so iye. Benki shitemasen. Or no, hindi po. Pag naka-plain style siya, so pag naka-plain style, tatanggalin yung kano. Then yung plain form ng imas, so irit. So ito, particle o. So pag naka-plain style yung yung sentence, yung o, kahit hindi mo nabanggitin. Then yung I na yan, so pag babasahin mo siya, pag mo na rin banggitin, ganito lang yung basa nyo. Ima, Nihongo, big stereo. Diretso lang. Nihongo, big stereo. Hindi yung big stereo. Big stereo. Diretso lang yung basa, no? Big stereo. Pag babasahin mo siya, wala yun. Pero huwag mo siyang tanggalin, no? Pag magsusulat ka, kasi wala namang ganitong word, eh. No? Walang meaning pag naka-aro lang. So, ganun sa sagot, no? Big stereo. So, nag-aaral. So, big is the 9. No? Okay. So, kung nabanggitin din yung I, dun sa 9, big is the 9. Pag yes, big stereo. So, ganun din sa tanong na, na with interrogative. Sampulan natin ng tanong na with interrogative. Kanang so ima, so nanyo, shitemasu ka? So ano po ang ginagawa nyo? So ngayon. So nag-aaral po. So ng Nihongo. So ima, so Nihongo. So bigisimasu. Pag pag naka-polite, so wag mong tanggalin yung I, no? Babanggitin mo talaga. Sana lang sa plain form lang. Pag naka-plain style siya, palaging tanggal yung kano. Itong particle o isa sa mga particle na pwede mong tanggalin kahit wala na yan. Ima, non-steric. Non-steric. Diretso lang basa, no? So, ima. So, ima, Nihongo, big steric. Kahit wala na to. Yung basa, diretso lang. Ima, Nihongo, big steric. No? Pag yung sagot mo, so wala akong ginagawa, no? So, ngayon. So, ima. So, Nihongo. Ano pala? Naka-ano pala ito, no? Naka-interrogative. Ilagay mo yung mo. Yung particle mo, so bawal mo siyang tanggalin. No? Yung ano lang, pwede mo tanggalin. O, pati yung ga. Hindi kasali yung mo, kaya ilagay yun. Since wala kang ginagawa, so ito magiging negative. So, ima, nanimos, tinay. So, ima, nanimos, tinay. No? Wala na yung ay, no? Sa sa pagbasa. Sulat lang andon. So, wala lang tanong sa yung bang. Kaya't ano yun eh. Kaya't tinanggal yung O no? So, ano yun? May O dyan eh. Jisho motimas ka. So, ganito na lang. Jisho moteru. So, meron ka bang dictionary?
So, ito yung pinakalas dito sa Kido. Yung sa number 5. So, Kido has the same function as Ga. So, which is used to connect two sentences. So, listen 8, 7, and 14, 7. It is often used in conversation. So, kung anong gamit ng Ga, ibig sabihin ng Ga, so but, ibig sabihin ng, kung magkapareha sila ng functions, so ibig sabihin but dito. Kung magkapareha sila ng meaning, so ano yung pinagkaiba ng dalawa? So, basahin natin para klaro lang. Kung yung pinagkaiba ng Kido at saka ng Ga. Ito yung ibig sabihin ng Kido, no? Yan. So, yung Kido, but yung meaning. So, an informal equivalent of Ga. So, yun pala yung meaning na ano. Yun pala yung meaning ng Kido. Kumbaga, yung katumbas niya doon sa naka-plain style. No? Ito naka-polite. Ito naman naka-polite. No? So, yung katumbas niya sa plain style. So, for example, dun sa Ga. Ito sentence na ito. No? So, mahirap po. Ang pag-aaral sa Nihongo, no? So, pero interesting. So, Nihongo no Benkyo wa, so taihen desu ga, so omoshiroi desu. Yung pattern niya sa lesson 16, no? Yung nakaga, yung desu ga, no? Pag naka-plain form pala siya. No? So yung ga, yung part na to, no? Pag naka-plain form, kausap mo, kaibigan mo, ito yung gagamitin mo. So yung ga, papalitan mo siya ng Kido. Naka-plain form na. Pag naka-plain form ka dito sa isang word, no? So yung buong sentence, i-plain form mo lahat, no? Hindi lang dong isa. Ito taihen na adjective doon sa table. So plain form niya, so nakada. Taihen da kido, no? Ito omoshiroi desu. So plain form ng ay adjective, so tatanggalin yung des. Wala yan. Ito particle wa, isa sa mga particle na pwede mong tanggalin. So kahit wala na yan. No? So ganito lang yung basa niya. Pag naka-plain style siya. So Nihongo Benkyo, taihen da kido, omoshiroi. No? Isang example mo, no? Anang maliit lang po. Ang room ko, so pero malinis. So watashi no hiya wa shimai desu ga, so kirei desu. Ito pula ito, no? Pag naka-plain style siya, so yung aga, papalitan siya ng kido. Ito ay adjective, ibig sabihin yung des, tatanggalin mo siya. No? Dito nakada kasi na-adjective yun eh. Yung taihen, kaya nakada. Ito ay adjective naman to eh. Tatanggalin yung des, no? Ito na-adjective, so yung des, maging da. No? So yung what, tatanggalin na yan. Pag naka-plain style. So ganito lang yung basa niya. Pag naka-polite, watashi no hiya wa shimai desu ga kirei desu. Pag naka-plain style, so watashi no hiya shimai kido kirei da. No? An example lang rin sa 8. Kuno karera desu wa oishi. Ilagay natin yung polite niya. So kuno karera desu wa so oishi desu ka? Masarap po ba? Itong curry rice na ito. So, yung sagot niya, so
So, opo. So, maanghang siya. Maanghang, so pero masarap. So, hai. So, karai desu ga. So, oishii desu na. So, hai karai desu ga oishii desu. Yung plain style natin. Ito oishii, tatanggal yung desu ka. No? Ito wa. So, kahit wala na yan. Optional to siya, no? Pwedeng ilagay, pwedeng hindi. Pag nakano, yung pwedeng tanggalin. Ibig sabihin, pwedeng tanggalin. So, pwedeng ilagay, pwedeng ulan na. No? So, ganito yung basa niya. Kuno karerai so oishii. Ganyan. Nakasunod nga lang. Suno karerai so oishii. Nakaganyan lang, ano na yun. So, ito yung ano, polite niya. Kuno karerai so oishii desu ka? Pag naka-plain style. Kuno karerai so oishii. Yung pulayan ng plain style ng hai is yung ito ay adjective, so tatanggalin yung ano, des. Yung ga, plain style niya, so yun yung kido. So oishii, so ay adjective, so ganun din, tatanggalin yung des. Ganito na lang yung basa niya. Karai kido, oishii. Yan. Yung so karai kido, so oishii. Kaya tagaganyan na siya, no? Ginawa, no? Ginawang plain style to. So wala yung tanong dun sa, no, sa kido. So dalawa yung gamit na, ano, ng ga dito. Iba din yung 8 at saka dito sa 9. Kasi yung sa 8, nakano eh, contradictory notion. Pero dito sa 9, hindi siya bat, no? Hindi bat ang gamit ng kido dito sa 9. Ano? So, monotikito ga, araw kido, ishinikanai, ine. Ilagay muna natin yung ano, yung sa 9, example. So, monotikito ga, so arimasu ga. So, ishu ni ikanai. Ishu ni ikimasen ka? Nakapulad pa pala tayo. So, i desu ne. So, okay lang sa'yo na manood tayo ng sumo. Kasi meron ako ano, ticket sa sumo. Ililibre kita, no? So, it is ne. That is a nice idea, no? Yung play style niya, no? So, bawal tanggalin yung isang ga, no? Kasi ito yung ga na pwede mong tanggalin na papalitan mo ng kido. So, yung arimas, maging ari. Then yung ano, yung plain style ng ikimasen ka, tanggalin ka. So, magiging ikanai. So, sumochikito garu kido, ishinikanai. Nakaganyan lang. No? So, sumochikito garu kido, so ishinikanai. Ito yung polite niya. No? Yung sa taas. Ito ay adjective. Yung i, tatanggal yung des. So, ine. That is a nice idea. No? Yeah. Ine. Pag nakapulay siya, so it is ne. No? So, ibig lang sabihin dito ng isang gamit ng kido. Yung meron kang sinasabi before ka mag-invite or mag-request ka ng ano na. So, nagsulat po ako ng letter na nakanihongo. Ito yung ano, ito yung kakabitan mo ng kido. Yung meron kang sinasabi muna before ka mag-request. Yung meron kang sinasabi, no? Before ka
mag-request. Nagsulat po ako ng letter na naka-Nihongo. So, please paki-check saglit. For example, ganyan. So, Nihongo de, so, tigami o kakimashita ga, shotto, checku shite kudasai. So, i-plain style natin. Ito yung ano, papalitan mo ng ga. Ay, yung papalitan mo ng kido. So, plain style ng kaimashita, yung kaita. Na? Yung o, pwede mo siyang tanggalin. Na? Yung de, bawal. So, plain style ng chikuste kudasai, tatanggalin yung kudasai. Nakaganito na lang. So, ano yung gore? Tigami kaita kido, choto, chikuste. Nakaganyan na lang yun. Gamit ng kido dito, no? Yung meron kang sinasabi before ka mag-request. Isang example para klaro lang. So, masakit po ang ano, nilalagnat po ako. Okay lang po ba na umuwi na? Ito yung ano, ito yung tinutukoy na ga. Yung meron kang sinasabi before ka mag-request. Nilalagnat po ako. No? So, shoto, sunitsu ga, so arimasu ga, mokaite mo ii desu ka? So, mokaite mo ii desu ka? Okay lang po ba na umuwi na? Nakagato? Ay, nakakido to? Bawang tanggalin yung isa, no? Kasi iba yung ibig sabihin ng ga dito. Shoto, nitsugaru kido, mukaite mo i. Tanggalin desu ka. Nakaganyan lang. Shoto, nitsugaru kido, mukaite mo i. So, yun yung ibig sabihin na, ano, na isang bat, na isang kido, no? So, iba kasi yung sa 8. Iba yung sa 8, no? Yung naka-bat. Iba dito. Yung meron kang sinasabi muna before ka mag-request o mag-ask ng permission. No? So, yun yung ano, pinaka-last dun sa 20. Send ko lang na. So, dito sa 1, ilagay mo lang yung polite form niya. Dito na sa column na to. So, dito is yung plain style niya. Yung naka-not polite. Yung sa nibang. So, sagutan mo lang siya na naka-plain style din. Yung usapang pangkaibigan. So, igugaw ka rin. Nakakaintindi ka mo ng English. So, sagutan mo siya na naka-plain style din. Huwag yung naka-mass form. Yung naka-polite. So, dito sa 3. So, para masagutan mo to, so, kailangan mong maintindihan to. Yung sinasabi dyan. Basahin natin, no? So, atsuku natta. Musugo shichigatsu da. So, ano daw? Mainit na daw yung panahon at saka malapit ng mag-July.
So mata atsui natsu ga kuru. Boku wa atsui kisetsu ga suki da. So magsa-summer na naman at saka gusto ko po yung mainit na panahon. So natsu wa itsumo yamani nobutari umide uyudari suruga. Yun no natsu wa isugashi katta kara doko imo ikukuto ga di kinakatta. Zanin data. Sa pag-summer daw ay palagi siyang umakyat ng bundok. Nagsiswimming sa dagat. Pero last year summer ay wala siyang pinuntahan kasi busy siya sa trabaho niya. Kaya't nasabi niya na sayang zanin data. So kotoshi no natsu wa shichigatsu no hajime ni ume e iku. So first time pa lang daw niya pupunta ng dagat ngayong July this year. Umeite uidari churistaristai. So pupunta siya ng dagat, mag-swimming siya doon at saka mag-fishing. Kuno aida, umino chikako no hotero o iyagusta. At saka nakapag-reserve na din siya ng hotel malapit doon sa dagat na pupuntahan niya ngayong July. No? Yan ang example na tanong. No? Yan ang kuno hito wa otoko no hito desu ka? Una no hito desu ka? Itong nagsasalita ba daw dito? Lalaki ba daw o babae? No? Yung tanong na, kuno hito wa otoko no hito desu ka? Una no hito desu ka? So yung nagsasalita ba daw dito, no? Lalaki ba daw o babae? So paano mo malaman na lalaki o babae yung nagsasalita dito? So paki-analyze lang doon sa sinabi. So ganoon din sa iba. Yan sa yung bang. So replyan mo din siya na naka-plain form. Anang taga dikiru. Kaya mo bang kumanta? Sa ima nanigahoshi. Ano yung bagay na gusto mo yun? So kesa naniotabita? Ano yung kinain mo kaninang umaga? Ima isugashi? Busy ka ba ngayon? Fuji-san ni Nobutakoto ga aru? So nakaakyat ka na ba natin sa Mount Fuji? So asta doko kaiku? So meron ka bang pupuntahan bukas? So kinuno si kinuwa do data? Kumusta yung exam kahapon? So ibig sabihin ng tanong, no? Magiging dalawa nga lang yung assignment natin kasi 21 at saka ito 20. So diretso tayo dun sa 21. Basahin ko lang dito na. So umoimas, soting. Iimas, say. So tarimas, be enough, be sufficient. So kachimas, win. Makimas, lose, be beaten. Umatsuri ga arimas, a festival be held, take place. Yaku ni tachimas, be useful. Muda na, wasteful. Kobe na, inconvenient. Unaji, the same. Sugoi, so awful. So great expresses astonishment or admiration. Shosho, Prime Minister. Daitorio, so President. CG, Politics. News. Speech. Shiai, give much. Arubaito, side job. Iken, opinion. Ohanashi, so talk, speech, what one says, story. Yomua, humor. Muda, waste. Design. Kotsu, transportation, traffic. Rashi, RSR. Saikin, recently, these days. So tabun, probably, perhaps, maybe. Kitto, surely. Punto ni, really. Sunani, not so much use with negatives. Nichuete, so about concerning. Shikatagarimasen, there is no other choice. It can't be helped. Shibarako desu ne. It's been a long time since I last saw you. Long time no see. Di mo namimasen ka? How about drinking or something? Minaito? So I've got to watch it. Mochiron, of course. Kangaroo. Captain Goku.
Captain James Cook. So topic natin yung dito na sabat dun sa I think that na. So yung to umoymas. So the ideas or information expressed with the umoymas are indicated by the particle to. No? Ginagamitan siya ng particle to. No? Okay. So meron palang tatlong klaseng ano. I think that. No? Tatlo to eh. Pinakaganito. No? Yung nakaganito yung verb. Volitional form. Then to umoymas. Ano nga lang to? Nasa inform nga lang yung volitional form. No? Isa. Infor din. Sa verb. So dictionary form. Then to umoymas. Ano pala to isa? Naka to umotimas. So ganun din yung meaning. I think that. Ibig lang sabihin dito, bawal kang gumamit ng I think that basta-basta kung hindi mo alam kung saan punto siya ginagamit na. Kasi tatlong ibig sabihin ng I think that eh. Yung pagkita na tayo sa N4. Pero hindi ko naman i-discuss yun, no? N4 kasi masyadong mahaba pag isali ko to. Titingnan lang natin yung pinagkaiba ng dalawa. At tatlo yung tatlo. No? Sa ano natin? Sa lang. Nakatuo mo yung mas yun eh. Tuo mo yung mas. Yung book pala na to, no? Sa N4 to, no? Pero nakatuo mo yung mas din siya. Magkaparehan. Nakatuo mo yung mas yun eh. So meaning niya ganun din. I think that din. No? Yung isa, nakatipon lang. Tuo mo yung mas lang, no? Yung part na yung isa. Nakatipon lang yung yung mo yung mas. So ganun din. I think that din yung ibig niya sabihin. No? Titingnan natin yan mamaya, yung tatlong ibig sabihin ng tuumoymas na to. Pero una nating nandito, kung ano ba yung ibig sabihin ng plain form. Paano mo kabitan na tuumoymas yung plain form? No? So pag sinasabing plain form, so apat, titingnan mo dito. Yung verbs, so ay adjective. So na adjective. So pati yung noun. Doon sa apat na tenses niya. Ilagay natin lahat para klaro lang. So ganun din sa ay adjective, no? Na adjective, pati yung noun. Sampulan natin ang isang verb. For example, yung verb natin, no? So ikimas, ito yung pupunta. So dapat naka-plain form siya, no? So yung iku. So iko to umimas. So ike na ito
So, umoimasu, no? So, itta to umoimasu. So, ikanakatta to so umoimasu, no? Ito, I think, napupunta. So, I think na hindi pupunta, no? Or I think na pumunta. Or I think na hindi pumunta. Sampulan natin ang sentence para klaro lang to. For example, dun sa present. So, I think na pupunta si Mr. Tanaka bukas, no? Sa Tokyo. So, so Tanaka-san wa so Tokyo so iko to umoimasu. Yung part no? I think na pupunta. No? Pag naka-negative, I think na hindi pupunta si Mr. Tanaka bukas sa Tokyo. So, yung iku, palitan mo lang siya ng, ng ikanay. So, Tanaka-san wa Tokyo ikanay to umoimasu. No? Yung past tense. Yung naka-positive. So, I think pumunta. No? So, I think na pumunta si Mr. Tanaka so last week sa Tokyo. Since Tanaka-san wa so Tokyo so yung part na yan, so ipalit mo yung itta. Pag naka past tense ka. So, since Tanaka-san wa Tokyo itta to umoimasu na. Pag naka-negative. So, I think na hindi. I think na hindi pumunta si Mr. Tanaka last week sa Tokyo. No? Yung itta, so ipalit mo lang yung ikanakata pag hindi pumunta. Ikanakata. So, basta pag nakalimutan mo yung yung present tense positive, balikan mo yung lesson natin, pag nakalimutan mo. Yung ikanay sa lesson 17 siya, madidiscuss yung plain form niya. Yung itta sa lesson 19, kung nakalimutan mo kung paano naging ganyan yung verb niya. No? Ito 19 dito no? Yung diniscuss ko dun sa 19. Kung paano naging ganyan, no? So yung verb niya. So yun yung sa yung sa verb. So, try natin yung sa adjective. Isang example dun sa adjective. For example, adjective natin. Isugashi na lang. So, yung busy. So, isugashi to umoimasu. Isugashi kunai to umoimasu. No? Then, isugashi katta to umoimasu. Isugashi kunakatta to umoimasu. No? Okay. Ito, I think, so na busy. Isa. So, I think na hindi busy. So, I think na busy. So, dati. Or I think na hindi busy, na so dati. Sampulan natin ng sentence para klaro lang din to kung paano gamitin. So, I think na busy si Mr. Tanaka, no? So, ngayon, I think busy si Mr. Tanaka ngayon. So, imasu, so Tanaka-san wa so isugashi to umoimasu. Yung part na yun. So, pag naka-negative siya, so I think na hindi busy si Mr. Tanaka ngayon. So, yung I dyan sa dulo, ikunay mo lang siya, no? So, isugashi kunai to umoimasu na. So, Tanaka-san wa isugashi kunai to umoimasu.
So, I think na hindi busy si Mr. Tanaka ngayon. Yung past. So, I think na busy si Mr. Tanaka. So, kahapon. So, ito past tense. So, palitan mo lang yung yung isugashi ng isugashi katta. So, kino Tanaka-san wa isugashi katta to omoimasu na. Pag naka-negative, negative past tense. So, I think na hindi busy si Mr. Tanaka kahapon. So, kino Tanaka-san wa, ipalit mo lang na pag naka-past tense negative. Isugashi ko na katta. Okay. So, kino Tanaka-san wa isugashi ko na katta to omoimasu na. So, klaro na sa adjective. So, dito tayo sa na-adjective. For example, na-adjective natin is yung taihen o yung mahirap. No? So, pag naka-present positive, so taihen dato omoimasu. So, huwag kalimutan yung da. No? Huwag kalimutan yung da no, pag na-adjective. Meron siyang da before ka mag-to omoimasu. No? So, taihen janai to omoimasu. So, yung da, sa present lang yan siya pwedeng gamitin. Bawal na dito sa tatlo. No? So, taihen datta to omoimasu. So, taihen janakatta to omoimasu. No? So, I think na mahirap. No? So, I think na hindi mahirap. So, I think na mahirap. No? So, dati. So, I think na hindi mahirap. No? So, dati. Sampulan natin. No? So, I think na mahirap mag-aral ng Nihongo. I think mahirap mag-aral ng Nihongo. So, Nihongo no benkyou wa so taihen da to omoimasu. Yung part na. Pwede rin naka-negative. So, I think na hindi. So, I think na hindi mahirap mag-aral ng Nihongo. So, Nihongo no benkyou wa taihen janai to omoimasu. No? Yung past. Pagsama na. So, I think na mahirap ang exam. So, kahapon. Pagsama na. I think na mahirap yung exam kahapon. Kasi maraming bagsak. So, kinuno si kinuha. So, taihen datta to omoimasu. Naman to? Past tense naman to. O naka-negative. So, I think na hindi. So, I think na hindi mahirap ang exam kahapon. So, kinuno si kinuha. So, taihen janakatta to omoimasu. So, yun yung sa na-adjective. So, dito naman sa noun, yung pinaka-last. No? So, for example, yung noun natin, sensei na lang. So, teacher. So, same lang sa adjective. So, nakadat. Sensei dato omoimasu. O sensei janai to. So, omoimasu. No? O sensei datta to omoimasu. Or sensei janakatta to omoimasu. No? Okay. So, I think na isang teacher. Or I think na hindi. I think na hindi isang teacher. No? Yung past niya.
So I think na isang teacher, so dati. Or I think na hindi isang teacher, no? Dati. For example, no? So I think na isang Japanese teacher, si Mr. Tanaka. So Tanaka-san wa so Nihongo no sensei da to omoimasu. Ito naman naka-noun siya, no? Sensei da to omoimasu, no? Pag naka-negative. So I think na hindi. So I think na hindi isang Japanese teacher si Mr. Tanaka. So Tanaka-san wa Nihongo no sensei janai to omoimasu. Naka-janai lang ko, no? Pag naka-past tense. So I think na isang Japanese teacher si Mr. Tanaka, no? So dati. So dati lang siya, no, teacher. So ito nakadatta. So Tanaka-san wa Nihongo no sensei datta to omoimasu, no? Pag naka-negative. So I think na hindi. Isang Japanese teacher si Mr. Tanaka so dati, no? So Tanaka-san wa Nihongo no sensei janakatta to omoimasu. Balitan mo lang to ng no? Janakatta. So yun yun, no? Yun yung ibig sabihin ng plain form. Pag plain form kasi apat eh. Yung verb ay adjective, na-adjective. So pati yung noun, no? So ngayon dito yung problema natin. So anong klaseng item na to? So dito tayo sa tatlo, no? Pinagkaiba na, no? Tatlong item na to. Yung sa plain form to omoimasu, yung sa 21 yung in 5 is na. Ito yung ito yung kung anong klaseng item na siya. So when expressing conjecture, yung something hinala mo. Isa sampulan natin na sa I think na umuwi na, no? Si Mr. Tanaka. So Tanaka-san wa mo kay tato omoimasu, no? Yung something hinala mo. An example, no? Ginagamitan lang to ng verb yung sa conjecture. So Teresa-san wa mo ni tato omoimasu. So I think si Teresa ay natulog na. Or hasta ami ga puro to omoimasu. So I think na ulan bukas, no? Kasi example din sa conjecture, no? So I think na meron pong meeting so bukas. So hasta so kay giga so aro to omoimasu, no? Yung in-example ko dito sa verb conjecture to, no? Yung something hinala mo. I think pupunta si si Mr. Tanaka bukas sa Tokyo, no? Yung apat na tenses na yun. Yan sa isa naman, kasi dalawa to. Dalawa yung gamit niya, no? So yung sa opinion, ginagamitan ng adjective. So dalawa yung gamit niya, no? Apat pala to. May dalawa pa pala sa baba. Agreement, aside yung disagreement, no? Omoimasu din yung ginagamit din, no? Sa agreement at saka yung disagreement. So omoimasu din eh. No? So apat. So agreement at saka yung disagreement. Ito ginagamitan to siya ng verb lang. Ito sa opinion. So adjective, no? O yung noun. Mga adjective na yun. Adjective lang siya, no? O yun na pwede, no? Ito naka-verb lang, naka-plain form.
So for example, no? I think na, no, na good po itong computer. So na ito. So kuno pasok kuno wa. So ito umoimasu. Ito naka-adjective eh. Opinion yung tinuto ko dito, no? Sa example ba? Yung kanina, yung example natin dito, no? Lahat ng mga adjective na in-example natin kanina, so sa ano, opinion siya. Anong, I think na mahirap mag-aaral ng Nyonggo. No? So lagyan natin ng ano, ng tanong. Sa conjecture muna. Doon naman tayo sa tanong. No? Yung sa part na yung tanong niya. Yung Tanaka-san wa mo kay tato umimasu. I think na umuwi na si Mr. Tanaka. Yung tanong niya, so do you think na? Do you think na umuwi na si Mr. Tanaka? Mag-add ka lang ng ka. So Tanaka-san wa mo kay tato umimasu ka? Parang ganun lang. So Mira-san wa kuno nyo soshitemasu ka? So do you think na alam to ni Mr. Miller yung about sa news nito? Pag yung sagot mo dito, so opo, I think nakauwi na si Mr. Tanaka. So hi mo kay tato. So mo kay tato umimasu na. Pag yung sagot mo, no, is iye. So iye. So mada dato umimasu. Pag yung tanong is meron siyang mo, so huwag mo siyang sagutan ng naka-negative. Nakagaya niyan. Naka-negative. Ito okay lang na naka-negative yung verb. Kasi yung tanong niya wala namang mo, no? Ito may mo eh. So iye, mada dato umimasu. No, I think hindi pa. Yun yung ano, no? Yun yung tanong niya. Yun sa adjective naman. So ito naman yung tanong din sa adjective. So the expressions ni Chuete, do umimasu ka, is used to ask someone's opinion on something by using umimasu. So to is not necessary after do. Ito yung ano, tanong niya. Ni Chuete, do umimasu ka. Pag magtatanong ka ng opinion ng ibang tao, no? Nakaganito yung ano, no, tanong niya. So noun, ni Chuete, do umimasu ka. For example, no, yung noun natin is yung Japan. Nihon ni Chuete, do umimasu ka. So what do you think? No? So about Japan. So what do you think about Japan? Yung tanong yung nagtatanong ng opinion na Atarashi koko ni Chuete, do umimasu ka? So what do you think dun sa bagong airport, no? So for example, no? I think sa Japan, I think Japan ay ano? Ay safe na country. For example, ngayon, I think ang Japan ay safe na country. So nihon wa so anzen na kuni dato umoimasu. Ito noun yun eh. So pagdating sa opinion, so pwedeng adjective, so pwedeng noun. Ito noun to, no? Kuni dato umoimasu. Isa example pa rin sa, no, sa tanong. For example, yung noun natin, Atarashi Sensei.
So, atarashi sensei chuite, doumoimasu ka? So, what do you think about po sa bago nating teacher? I think mabait yung bago nating teacher. I think mabait. So, yung Yasashi. Yasashi. So, Yasashi to umoimasu. I think mabait na. So, yun yung yung tanong dito sa opinion. Kanang, atarashi ko konichuite, doumoimasu ka? What do you think dun sa bagong report, no? So, kere desu ga, choto kotsu ga fuben da to omoimasu. So, I think that it is clean, but the access to it is not easy. So, I think, malinis naman yung bagong airport, pero mahirap puntahan. Mahirap yung access doon. So, meron din ganito yung gamit yung omoimasu agreement at saka yung disagreement. No? With other people's opinion can be expressed as follows. Dito tayo sa agreement at saka disagreement. So, bago yung dalawa. So, for example, no? Okay. So, ramen wa oishii desu ne. So, ang sarap naman ng ramen. So, pag agree ka, no? So, palagi ito yung sinasabi, no? So, watashi mo so omoimasu. So, watashi mo so omoimasu, no? So, I think so too. Kumbaga, o nga eh. Ang sarap. O nga ang sarap kasi agree ka. Kaya yun yung sagot mo. Pag naman, pag hindi ka naman agree, no? So, watashi wa so omoimasen. So, I don't think so. No? So, watashi wa so omoimasen. Yung I don't think so. Hindi pala lahat is nasa sarapan doon sa ramen na yun. No? Meron ding iba na para sa kanila, hindi masarap yung ramen. Meron ding iba na para sa kanila, masarap yung ramen. No? Kaya ng isang mo. Ang ganda talaga ni ang ganda talaga ni Miss Karina. So, Karina-san wa sokire desu ne. So, pag agree ka, no? Ito lang yung palagi mong sinasabi, no? O nga eh, ang ganda niya. So, watashi mo so omoimasu, no? Ibig sabihin ng watashi mo so omoimasu, no? So, I think so too. Kumbaga, o nga eh, maganda siya kasi agree ka. Pag hindi ka naman na-agree, so, watashi wa so omoimasen. I don't think so, no? Kasi hindi lahat ng tao na is nagagandahan doon kay Miss Karina. Yung nagsalita dito para sa kanya, so maganda si Miss Karina. Pero dito, yung nagsalita dito, para sa kanya hindi maganda si Miss Karina. Kasi merong ganito sa, balikan ko lang yung 19. Nabanggit ko na to, 19, pero balikan ko na lang. Yung sa, paano? Ayan. Samoko narimashita ne. Ibig sabihin, lumamig na yung panahon. Samoko narimashita ne. Ang lamig na ng panahon. Lumamig na po yung panahon. So, sa 19, agreement lang. No? Walang disagreement. Same lang sila eh. No? So, dito sa 21, agreement. Yung sa 19, so ganun din agreement.
Bakit walang disagreement dito sa ano sa 19, no? Same lang sila ng sagot no sa 21. Oo nga eh. So lumamig na. Yan. So this na eh. So lumamig na daw yung panahon. Sa mo ko narimasta na eh. So this na eh. Yes, it has no. Oo nga eh. Lumamig na yung panahon. So bakit ano? Bakit sa wala siyang ano disagreement? Yung ganitong klaseng ano, yung ganitong klaseng salita, so bawal mo siyang lagyan ng disagreement, no? Yung I don't think so. Kasi hindi naman opinion yung pinag-usapan dito, no? Yung sa part na yan. Magkapareha kasi sila ng yung part na magkapareha sila ng sagot. So ngayon, ang ganda niya. O ngayon, lumamig na. Magkapareha pagdating na sa Tagalog. Kaya lang yung isa, bawal mo siyang lagyan ng disagreement. Bakit bawal? Kasi totoong lumamig na. Hindi ka makakatanggi. Hindi ka makaka-disagree. Kasi totoong malamig na yung panahon. Pero dito sa isa, ano eh, opinion yung pinag-usapan. Pwede mo siyang sagutan na ano, ng I don't think so. Kasi hindi lahat ng tao is nagagandahan kay Miss Karina. Pero dito, bawal kang tumanggi kaya ang laki naman na ano, ng building na yun. So ano biro, so takay rin na eh. Pag agree ka, no? Pag mo siyang sagutan na ganyan, watashi mo, so umimas. Oo nga eh. Ang laki. Yung mali na, no? Yun yung tama. So this na eh. Same lang ng meaning. Yung dalawa, no? Yun yung tama. Ito na yung mali. Kasi yung sagot na yan, para lang sa opinion, no? So Disney lang. So dito sa watashi mo so umimas, so ginagamit siya sa opinion. Yung pwede mo siyang lagyan ng disagreement. Ito bawal mo siyang lagyan ng disagreement eh. Yung I don't think so. Ang laki naman ng building na yun, so I don't think so. So pangit siya pag lagyan ng ano, no? I don't think so kasi totoong malaki yung building na yun. So yung pinagkaiba na ano, no? Na dalawang to. So doon tayo sa dalawang I think that. Yung pinagkaiba ng dalawa. I think that. So dito tayo sa dalawang I think that sa in-for. So basahin natin kung anong klaseng I think that to. No? Andito pala. Yeah. So the sentence pattern is used to express what the speaker is thinking of doing. Yung sa yung sa in-for na to umoymas din, no? Nakabulis na lang yung verb. So ano siya? Speaker is thinking of doing. So speaker is thinking of doing, no? Ibig sabihin ng dalawa. Ganon din yung isa. Speaker is thinking of doing, no? So balikan natin yung kanina. You know, pag nakaganito pala yung sentence mo, I think na pupunta ako bukas, no? I think pupunta ako bukas sa Tokyo. So naging mali na yan. No? Bakit? Kasi yung sentence na yan, no? Ano eh, speaker is thinking of doing. Yung sentence pala na to, no? I think pupunta ko bukas sa Tokyo.
ano yan, at speaker is think of doing, yung planong iniisip na, no, nagsasalita na ito yung gagawin niya. So wag mo yung yung topic natin ngayon, so wag mo siyang gamitan ng speaker is thinking of doing. Ito okay lang to. Hindi naman ikaw yung nag-isip dito, no? I think napupunta si Mr. Tanaka bukas sa Tokyo. Speaker is think of doing, yung plano mong gawin. Ito, wala ka namang planong gagawin dito eh, no? Ito kung gusto mo siya itama, so nakaganito siya, no? So I think pupunta ko bukas sa Tokyo, so naka-bullish na yung form. Ayan. Ito tama to. Yung iko nga lang na to, medyo mahaba yung paliwanag kasi naka-bullish na yung verb. Sensei, pwede mo magtanong? Ay, ano yung tanong? Yung dito sa sabi mo pong speaker is thinking of doing, may pangalan pong Tanaka-san? Yung sa? Ayun, sorry. Wala to. Nakalimutan yung tanggalin yung Tanaka, no? So wala yung walang Tanaka, no? Pag pangalan na pag sa'yo, no? So pwede laging watashi, nakalimutan lagi tanggalin. So hasta watashi wa Tokyo ikuto omoimasu. Ito, pwede mo siyang tanggalin, no? Nakalimutan yung tanggalin yun, no? Si Mr. Tanaka. Si Mr. Tanaka sa sa taas lang, no? So yun lang yung tanong doon, ma'am. Hi. Wala na. Sensei, thank you. Hi. So yun, no? So I think pupunta ko bukas sa Tokyo. So hasta Tokyo, ikuto omoimasu. So ito mali, no? Kasi siya, naka-dictionary form yung verb. Ito kung gusto mo siya itama, so gawin mo siyang volitional yung verb, naka-iku. Medyo mahaba yung paliwanag dun sa volitional. Hindi ko ito ma-discuss lahat dito, no? Kasi yung sa volitional pa lang, medyo mahaba yung paliwanag dyan eh. So ganun din sa naka-birthday form imas. Birthday form to mo imas, no? So ito sa siya. So para siya dito, no? So dito naman sa isa, speakers thinking of doing din. So yan. So tomotemas implies that the speaker decision was made some time ago. Ibig sabihin, bago niya pa sinabi, naisip niya na pa dati na. No? So iba yung no? Iba yung ganito. Sa pag tomotemas. Iba yung tomotemas kasi I'm thinking. No? I'm thinking. Kumaga, iniisip ko po. Iniisip, no? So napupunta ako bukas sa Tokyo. So iba yung no? I think is I'm thinking. Lagay So iba yung I think kaysa I'm thinking. Pag I'm thinking, so yun, sa naka-verb tipong to umotimas. I'm thinking, iniisip niya. No? So yun yung din yung pinagkaiba ng dalawa. Yung kabuang paliwanag dito, no? Pag nasa N4 na tayo, kunti lang yung pinaliwanag ko na sa part ito kasi sa volitional pa lang medyo mahaba ito eh. No? So kahit yun lang muna sa part na to, sa N4. So at least makita lang yung pinagkaiba ng tatlo. Huwag ka lang gumamit ng dictionary form pag speaker is thinking of doing. No? Okay. So dito tayo sana sa Nibang. Yung sa say. Okay.
Kung yung pinagkaiba ng subject at saka ng plain form, dun sa to, imas na. So the content expressed with the imas is indicated by the particle to. So ganun din, ginagamitan ng particle to. No? Pinagkaiba ng dalawa, subject at saka ng plain form, yung sa subject. So when quoting directly what someone says or said, so repeat exactly what they say as in the following structure. Parang kinape-paste mo lang. Yung quoting directly. Yun, no? Repeat exactly. Yung sa plain form naman, ano naman to, quoting indirectly. So for example dun sa sa subject, kaya na itadakimasu. Yung to receive, yung meaning niya. So ito siya yung polite. Yung plain form niya, so itadaki. So to receive din, no? Ito naman naka plain form, no? So for example, sa Japan po, so bago kumain ay sinasabi, no? Ay sinasabi po ang itadakimasu. Itadakimasu. Ano lang, repeat exactly, no? Wala kasing ganito. Ito, yung itadakimasu, bawal mo siyang palitan ng ng plain form. Bawal mo siyang palitan ng itadaki. Kasi ito talaga yung sinasabi ng mga Japanese sa Japan, bago kumain. Wala kang marinig na itadaki. Ito bawal siya ilagay sa plain form. Yung sentence na, so belong siya sa subject. So nihon de so taberu mae ni so itadakimasu then to imasu na. So nihon de taberu mae ni itadakimasu to imasu. Isa example pa ng gochiso sama deshita. So thank you for the meal. Ito polite. Polite isa. Ito naka plain form yung isa. Ito deshita. Plain form ng deshita, so datta. Wala kang marinig sa Japan na ganito. Sa Japan po ay sinasabi yung sa Japan po ay sinasabi ang gochisu sama deshita. So after kumain, ito bawal mo siyang ilagay sa sa plain form, no? Kasi plain form ng gochisu sama deshita, ito wala kang marinig sa Japan na yung Japanese after kumain sinasabi yung gochisu sama deshita, walang ganun kundi deshita. Copy paste lang. Kopyahin mo lang yung sinasabi nila, no? Palagi. Bilong siya sa subject. So nihon desu, so tabita ato de. Gochisu sama deshita to imasu na. Yung isang punto. Yan sa 7. Sali lang kasi may tao lang. Wala. Mabilis lang to. Ano?
Tuloy tayo dito na. May ano lang. May pumatok sa labas. Tuloy tayo dito sa plain form at saka subject. So, yun yung ano, isang punto na gagamitin mo yung subject. Ang example lang ano. So, ni Romaini, uye subinasa ito, imas. Sinasabi daw yung good night bago ka matulog. So, ganun din. No? Sinasabi itadakimasu bago ka kumain. So, dito naman tayo sa, ano, sa isa. Yung sa isang punto na paggamit niya. Na yung verb ay pwede mo siyang gawing plain form. No? So, dito bawal mong gawing plain form. Pero dito sa isang punto, so pwede mong gawing plain form yung ano, yung verb. No? Yung sa 8 at saka dito sa 9. So, for example, sa subject. So, sinabi po ni Mr. Tanaka. Wala tayong klase bukas. Sinabi po ni Mr. Tanaka, wala tayong klase bukas. So Tanaka-san wa so asta so jugyo ga arimasen. So to imasta. No? Yung arimasen pala, naka-polite yun, no? So sa taas bawal mong gawing plain form yung yung verb. So pero dito sa baba sa punto na to, so pwede mong gawing plain form yung verb. So plain form ng arimasen, no? Is nakaganyan. So nakanay. Okay. Pag naka-plain form, so wala na yung close bracket, no? Yan. May iba nga na yung meaning. Ito lang binago, na iba yung meaning, no? Ganito yung meaning niya. Sinabi po ni Mr. Tanaka na wala daw klase bukas. No? Iba yung isa, no? Sinabi po ni Mr. Tanaka, wala tayong klase bukas. Sa plain form. Sinabi po ni Mr. Tanaka na wala daw klase bukas. Ito lang binago. So nagiging ganito na yung meaning niya, no? Example sa 8. So Mr. Miller said, I will go to Tokyo na business trip next week. Naka-polite yung verb. Yung verb na to pag naka-plain form, no? So ganito na yung meaning niya. Mr. Miller said that he would go to Tokyo na business trip next week. Iba kasi yung I. Iba yung I, no? Kasi that he. Isang example para klaro lang. Sinabi po ni Mr. Santos, no? Uwi ako bukas sa Manila. Sinabi po ni Mr. Santos, uwi ako bukas sa Manila. So, Santos o Sangwa. So, hasta. So, Manila. So, kairimas. Danato imasta. No? Pag yung verb na to, na naka-polite, ginawa mo siyang plain form, nakaganyan, kairi. So, naiba yung meaning, no? So, nakaganito na. Sinabi po ni Mr. Santos, na uwi daw siya, no? So, bukas sa Manila. Sinabi po ni Mr. Santos na uwi daw siya bukas sa Manila. Yan sa isa. Sinabi po ni Mr. Santos na uwi ako. Naka-I yung ako, no? So, I will, no? Isa, that he. So, yung pinagkaiba ng yung sa subject at saka plain form sa punto na to. Iba din sa 7, no? Kasi bawal palitan yung verb na naka-plain style. Pero dito sa punto na yan, so, pwede mo siyang palitan. May iba nga lang yung meaning, no? So, yung pinagkaiba ng yan sa number 2. So, dito tayo sa sa disyo.
So almost sa 12 na din pala. So mag-break time pala muna tayo ng 10 minutes kasi almost 12 na din pala. So 10 minutes lang. So 44 ngayon, so balik tayo na 54. So stop ko lang saglit, no?